San ay hindi niya inaasahang babalik agad sa ospital si Betty. Gulat na gulat ang kaibigan nang makita ang kanyang itsura. OMG Kaya, ikaw ba yan? Halos hindi makapaniwala nitong bulalas. Damsiya ng kaunting hiya sa kaibigan. Ito kasi ang unang beses na nag-ayos siya ng bongga sa sarili. Hala, bakit may pa-makeover ka na? Gumanda ka lalo tuloy. Anito at hinampas siya sa braso. Kasi may trabaho na ako, Betty. Sekretary ako at ayaw ng boss ko sa dati kong ayos, kaya ayun. Pina-makeover na niya ako para presentable daw akong tingnan. Pagsisinungaling niya. Talaga? Ang bongga naman ng boss mo. San ka ba nagtatrabaho ngayon? Ilakad mo din ako para i-makeover din ako ng boss mo. Gusto kong kulayan ng pink itong buhok ko kaso ayaw naman ng asawa ko. Nakakainis. Natatawa niyang sinaway. Hindi naman kasi bagay yung pink. Kakagaya mo yan sa mga pinapanood mong K-pop eh. Yun ang uso eh. Ang ganda-ganda nga ni Rose ng Blackpink nung pink ang buhok niya. Kaya ayun, gagayanin ko. Nakasimangot pa nitong turan. Hindi na lang siya nakipagtalo sa babae. Pero kung siya ang masusunod, ay hindi niya papakulayan ang buhok na iyon. Yun kay Rose dahil maputi. Si Betty kasi ay morena ang kulay ng kutis at medyo may katabaan, kaya magiging katatawanan ito sa tambay sa kanila at ayaw niyang mangyari iyon. Baka mapaaway pa ang asawa nito. Ninang, mahinang bulong ni Creyos. Ay, tinatawag na ako ng little bossing. Sambit ni Betty at nagmamadaling tumayo para lapitan ang anak niya. Paniguradong hihilingin na naman ni Creyos ang mga corning jokes at istoryang imbento ng babae. Hindi nga siya nagkakamali dahil panay na ang kwentuhan at tawanan ng dalawa. Maya-maya pa ay nagring ang kanyang cellphone at nakitang si Ralphie ang tumatawag. Sinilip muna niya si Betty at nakitang abala pa rin ito sa pakikipag-usap kay Creyos. Sinadya niyang lumabas ng silid at doon sinagot ang tawag ng lalaki dahil baka marinig siya ng mga ito. Hello? Why are you not home, Kaya? It's still 6:30 in the morning. San ka pa pumunta ng kanito kaaga? Mamadali siyang bumalik sa loob. Nagulat naman ang dalawa sa kanyang inasta. Anong nangyari sa'yo, Kaya? Kailangan ko nang umalis. Tinatawag na kasi ako ng boss ko. Nakangiwi niyang tugon habang papalapit sa anak. Ang aga pa. 6:00 pa lang ng umaga. May duty ka na? Kunot noong puna ni Betty. On call kasi yung pagiging sekretarya ko kaya walang definite na oras ang duty ko. Hindi pa rin naalis ang pagkakunot sa noo ni Betty. Kaya kinabahan siya. Mayroon palang ganun? Oo naman no. Siya sige, humayo ka na at baka mapagalitan ka na ng boss mo. Ako nang bahala kay Creyos dahil wala naman akong gagawin sa bahay ngayon. Sabi nito sa kanya. Nagpaalam na siya sa dalawa bago patakbong lumabas sa ang ospital. Mabuti na lamang at may nagpark ng taxi sa di kalayuan at hindi na niya kinailangan pang maghintay ng matagal. Pwede bang pakibilisan ng konti ang takbo? Tiningnan siya ng driver sa rearview mirror bago umiling. Ito na ang pinakamabilis, ining. At saka nagsisimula na ang traffic sa daan, kaya hindi tayo pwedeng magpatakbo ng sobrang bilis gaya ng gusto mo. Baka madisgrasya pa tayo. Hindi na lamang siya nangulit pa at naiinip na sumandal sa upuan. Panay din ang silip niya sa orasan ng kanyang cellphone. Pakiramdam niya ay sobrang bilis tumakbo ng oras at sobrang bagal naman ng taxi. Nang makita niyang malapit na siya sa condominium building, napagpasyahan na lamang niyang takbuhin ang distansya nito, lalo pat naipit na sila sa gitna ng traffic. Dito na lang ako, Manong. Aniya bago inabot ang bayad sa lalaki. Lakad takbo siyang pumasok sa loob ng building. Hingal na hingal siya pagdating niya sa elevator. Mabuti na lamang at wala siyang kasabayan sa loob. Nang marating niya ang 8th floor ay mabilis siyang nagtungo sa kanyang unit. Kabukas niya ng pinto ay nabungaran niya si Ralphie na prenting nakaupo sa couch at nakaharap sa direksyon niya. Nginitian niya ang lalaki na hindi man lamang nagbago ang ekspresyon nito.
Nang makapasok siya ay tinaas niya ang supot na kanyang dala. "Good morning, boss. Pandesal tayo." Nakangiti niyang aya. Tumayo si Ralphie at naglakad patungo sa gawin niya nang hindi siya nilulubayan ng tingin. "Where have you been? Why are you out of the condo so early?" Bumili ng pandesal," aniya. Mabuti na lamang at may nakita siyang pinakamalapit na bake shop kanina habang tumatakbo siya patungo rito, kaya bumili na lamang siya ng mainit na pandesal para may dalhilan siya. "Why are you sweating too much?" "Sinamahan ko na kasi ng jogging kaya ganun," tugon niya. Sinipat pa siya nito ng tingin na para bang hindi naniniwala sa sinabi niya. "Are you sure you slept here last night?" "Oo naman, boss. Tingin mo ba ibabalik pa ako doon sa squatters area kung may maganda naman akong tirahan dito? Malinis pa ang aircon." Nagpakawala ito ng isang malalim na buntong hininga. "Remember our deal, Kaya, and so the rules. No personal relationship with other men as long as you're working with me. Kaya ngayon pa lang, kung may boyfriend ka or kinatatagpo ka pang iba, break up with him. Ayoko nang may sabit sa plano ko at manggugulo." Anito bago siya tinalikuran at naglakad pabalik sa sofa. Nakahinga siya ng maluwag. Pinagmasdan niya ang likuran ng lalaki. Ngayon pa lamang niya napagtanto na ang lapad pala ng balikat nito lalo pat nakasuot ito ng puting t-shirt. Sa tingin niya ay galing din ito sa jogging at dumiretso lamang dito sa tinutuluyan niya. "Come here." Anito kaya mabilis siyang tumalima at umupo sa couch na katabi ng lalaki. Binigay nito sa kanya ang isang kulay itim na paper bag na mayroong nakatatak na Crowix Electronics na kulay gold ang lettering. "That's your new phone. Latest model nila yan. Ingatan mo yan ha. Nakaregister na din dyan ang number ko." Dahan-dahan niyang inilabas ang box mula sa loob ng paper bag. Nang buksan niya iyon ay napasinghap siya. Kamukha ito ng cellphone na isaak na hindi niya sinasadyang matabig kagabi. Siguro ay napakamahal noon. Natakot tuloy siyang gamitin at baka masira pa niya. Nakakatawa mang isipin pero buong buhay niya ay ngayon lamang siya nagkaroon ng touchscreen na cellphone. Noong high school siya ay nakikihiram lang siya sa kaklase niya dahil ayaw siyang bilhan ng mga magulang niya sa rason na makakaistorbo lang ito sa kanyang pag-aaral. "Get change and we'll go outside to have breakfast. Mag-grocery na rin tayo pagkatapos dahil wala ka ng stocks dito." Tila naiinip nitong wika. Walang imik siyang tumango at nagpaalam na sa lalaki. Ganito ang magiging setup nila sa buong panahong isasagawa nila ang kanilang plano. Tatangayin siya nito kahit saan gusto nito at wala siyang karapatan na magreklamo dahil binayaran siya nito ng sapat na halaga. Matapos niyang makapag-shower, namili siya ng damit na isusuot. Halos itapon niya ng lahat iyon dahil puro sexy dress ang naroon. Mabuti na lang at may naligaw na dalawang maong na jeans. Iyon na lang ang pinagpilian niya. Pinarisan niya ito ng kulay peach na crop top at puting sneakers bago lumabas ng silid. Gulat ang nagdaangat ng tingin si Ralphie at sinuri ang kanyang paningin. "Are you done?" "Oo. Ano bang nakakagulat dun?" Sinipat nito ang suot na wristwatch bago muling nag-angat ng tingin. "In just 15 minutes? Wow, that was fast." Tila namamangha nitong pahayag. Napailing na lang siya at nilagpasan ng lalaki. Ano bang ikinakagulat nito gayong mabilis naman talaga siyang maligo? Tsaka naghilod na siya noong nakaraan, kaya sa susunod na araw naman. "I thought women takes 1 to 2 hours before they can go out of the closet." Anito nang makasakay na sila ng elevator pababa. "Ano namang gagawin ko sa 2 oras na sinasabi mo?" "That's what a typical woman does, doesn't it?" "Bakit? Ganun ba takatagal mag-ayos yung asawa mo dati?" tanong niya. Tumango naman ang lalaki. Artista siya kaya malamang maraming ilalagay yun sa katawan. "Well, maybe. I think so too." Sang-ayon nito. Pagkalabas nila ng elevator ay nagulat siya nang kuhanin nito ang kanyang kamay. Napatingin na lamang siya sa pinagsiklop nilang mga palad. Nakakailang.
NBSB siya kaya hindi siya sanay sa mga gawaing ganito. Naaasiwa siya sa malakas na kabog ng kanyang dibdib. Pumarada ang sasakyan ni Ralphie sa harapan nila at bumaba ang isang guard bago iniabot kay Vincent Ralphie ang susi. Pinagbuksan ulit siya nito ng pinto gaya kahapon bago ito pumasok. "What do you want to eat, Kaya?" Tanong nito habang nagmamaneho. Palingon siya sa lalaki. Ngayon niya lang ito napagmasdang maigi sa malapitan. Napakatangos ng ilong ni Ralphie. Makipot at mamula-mula din ang mga labi nito. Napadako ang tingin niya sa Adam's apple nito. Mukha talaga itong opa sa mga Korean novela na kinakikiligan ng karamihan, lalong-lalo na ng mga kabataan. Dahil masyado siyang nahumaling katititig sa lalaki, ay hindi niya namalayan ang paglingon nito sa gawin niya at nagtama ang kanilang mga mata. Hindi niya alam kung ilang beses siyang napalunok dahil sa pagbilis ng tibok ng puso niya. Para iyong nagkakarera at nahihirapan siyang huminga. Pinagpawisan siya kahit na malakas naman ang aircon sa loob ng sasakyan. Umangat ang kaliwang kilay nito dahilan para matauhan. Eksakto namang huminto ang sasakyan dahil naka-red light sa gawin nila. "Remember our rule, Kaya?" Anito kaya muli siyang napalingon. "Anong rules bang nilabag ko?" "Don't fall in love with me. I even wrote it in capital letters so you will notice it right away." Inikutan niya ito ng mata para itago ang kabang nararamdaman. "Nabasa ko yun, boss, at hindi ko nakakalimutan. Just want to make sure, Kaya. The reason why I chose you among all the women I've met is because I don't feel any attraction towards you. And I believe and I hope that we are in the same boat. That when the time comes my wife will come back, I won't find it hard to cut you out of my life. Because we were nothing but a mere boss and employee. Did you get my point?" Tumango siya sa sinabi ni Ralphie. "Wag po kayong mag-alala, boss. Tutuparin ko lahat ng nakasaad sa kontrata natin. At wala akong lalabagin kahit isa. Pangako yan." Seryoso niyang saad. "I'm glad to hear that. Magkakasundo tayo kung ganun." Anito bago pinausad ang sasakyan. Alam na niya ang bagay na iyon. Trabaho lang talaga lahat ng ito at pagkatapos ay wala na. Kakalimutan nila ang isa't isa at hindi na siya magpapakita pa sa lalaki kahit na kailan. Pero ang hindi niya maintindihan sa ngayon ay bakit biglang sumama ang loob niya sa sinabi ni Ralphie. Gayong pawang katotohanan lamang lahat ng iyon. Ralphie sa isang sikat na fast food chain para doon mag-agahan. Habang nakaupo siya at hinihintay ang lalaki na nag-o-order pa. Hindi pa rin mawala sa isipan niya ang mga sinabi nito kanina. Para iyong sirang plaka na paulit-ulit sa kanyang pandinig. Nakakabingi. Nawalan tuloy siya ng ganang kumain kahit na amoy niya ang napakasarap na aroma ng bagong lutong fried chicken. Nakakuha ng kanyang pansin ang impik ng ilang kababaihan sa kabilang mesa. Kaya sinundan ng kanyang mata kung saan ito nakatingin. The girls are ogling at Ralphie. Parang kilig na kilig ang mga ito. Binawi niya ang kanyang tingin at ibinaling sa labas, subalit napasimangot na lamang siya. Nang makitang mukha pa rin ni Ralphie ang nakita niya na nasa malaking billboard, nakasuot ito ng kulay blue na tuxedo. Muntik na niyang makalimutang sikat nga pala ang lalaki, kaya hindi na siya magtataka sa reaksyon ng ibang makakakita dito. Sa mesa, si Ralphie kasama ang kanilang order. Napatingin naman siya sa kabilang mesa at nakita ang pagkadismaya ng mga babae. Isa-isa pa itong humugot ng cellphone at sa tingin niya ay palihim silang kinukuhanan ng larawan. "Let's eat, Kaya. I still have to go to the office today after we're done with the groceries. I don't wanna be late." Anito nang mapansin na wala sa pagkain ang atensyon niya. "Hindi mo na ako kailangang samahang mag-grocery kung may pupuntahan ka pa, boss. Kaya ko nang bumili mag-isa." Naiiling nitong ibinaba ang hawak na tinidor at hinarap siya. "You know why I'm doing this? Gagawin natin ang mga bagay na gusto kong gawin kasama ang asawa ko. So she will notice that you are special to me. Dahil hindi ko naman to ginagawa kasama ang ibang babae." Oo nga pala. Nasa palabas nga pala silang dalawa. Bakit ba lagi niyang nakakalimutan yun? "Pasensya na, boss. Kakain na po ng mabilis."
Bumuntong hininga ito at hindi na nagsalita. Napansin niya ang muka sa mood ng lalaki, kaya hindi na lamang siya nangulit pa. Baka mapagalitan pa siya nito at maidagdag sa sama ng loob niya. Tapos silang kumain sa fast food ay dumiretso sila sa mall, ang Lou Plaza. Nakasunod lang siya kay Ralphie habang tulak-tulak nito ang cart at panay ang kuha ng kung ano-ano na hindi naman mahalaga at basta may madampot na lamang. Halata talaga na hindi ito nag-grocery buong buhay nito. Maya-maya pa ay hindi na siya nakatiis, kaya nang dumampot ito ng gatas ay pinigilan na niya ang lalaki. Nagtataka naman iyong lumingon sa kanya. What? Hindi mo na kailangang bilhin yan. Aniya at bumalik sa estante ng gatas, pero kinuha pa rin iyon ni Ralphie at inilagay sa cart. I will buy it for you and don't complain. Hindi ikaw magbabayad kaya, kundi ako. Nakapamewang niya itong inirapan. Para sa akin talaga yan? Pambihira. Ikita mo namang matanda yung nakalagay sa logo. Tapos para sa akin? Ako bang iinom niyan? Sabog ka ba? Aniya sabay turo sa picture ng isang matandang babae na nakangiti habang hawak ang isang baso ng gatas. Nanlaki ang mga mata nito at maya-maya pa ay natawa. Oo nga no. I didn't notice it. Para sa senior citizen pala to. Ibinalik niya sa lalagyan ng gatas at kinuha ang cart para ibalik ang ibang walang kwenta nitong pinamili. Siya na ang nagdesisyon kung ano ang bibilhin nila. Naalala niya kasi ang ginawa nito kagabi, kung saan ipinabitbit sa kanya ang sandamakmak na shopping bags at hindi malayong siya rin ang magdadala niyong mga groceries paakyat, kaya mas mabuting konti lang ang bibilhin niya. Nang sa gayon ay hindi na siya mahihirapan pa. Bumili lang tayo ng kakailanganin ko, okay? Hindi yung sobrang dami. Kahit nasabihin mo pang may pera ka at ikaw magbabayad, hindi pa din magandang nag-aaksaya ka ng pera kasi hindi naman napupulot yun basta-basta, kundi pinaghihirapan para makuha. Pangaral niya sa lalaki. Nakasimangot naman itong sumunod sa kanya at tiningnan lang siya habang ibinabalik ang mga stocks na nakuha nito. Why are you buying the cheap ones? Maya-maya pa'y puna ni Vincent nang makita ang mga inilagay niya sa cart. Parehas lang naman yan, boss. Brand lang ang pinagkaiba. Bali wala niyang sagot. Hinarang nito ang tulak niyang cart kaya kunot-noo siyang nag-angat ng tingin sa lalaki. Let's make a deal then. I already let you decide what to buy, so choose the expensive ones to make it fair. Wala sa oras siyang napabuga ng hangin. Pati ba naman sa pag-grocery, kailangan pa talagang may deal tayong susundin? Of course! A lot of people knew me here because this is my friend's mall. Nakakahiya pag bumili tayo ng mumurahing items at baka sabihin ng mga tao na ganun ako kakuripot sa girlfriend ko. Girlfriend? Yes, why? Did you already forget your job? Napakurap-kurap siya at maya-maya pa ay pumalakpak sa hangin na sinabayan niya ng hilaw na tawa. Siyempre naman boss, hindi. Halika na at baka malate ka na sa office mo. Aya niya dito. Tapos nilang makapamili sa meat section ay dumiretso na sila sa counter. Mabuti na lamang at maaga pa, kaya hindi pa ganoon karami ang tao sa mall. Maya-maya pa ay naalala niya ang sinabi ni Ralphie kanina na best friend nito ang may-ari ng Lou Plaza. Hindi kaya si Tristan Lou ang tinutukoy nito? Sobrang yaman pala nilang magkakaibigan kung ganun. Nakakuha ng kanyang atensyon ang ilang mga pulis na may hawak-hawak na babae. Kasunod rin nito ang ilang sexing mga kababaihan. Hindi niya maiwasang sundan ito ng tingin. Ano kayang nangyari? Tanong niya sa sarili. Ninakaw daw ng maid ang black card ng boyfriend ng sexing babae. Sagot naman ang kanyang katabi. Napapitlag siya nang may bigla na lamang humila sa kanyang kamay. Nang mag-angat siya ng tingin ay si Vincent Ralphie iyon. Tapos na pala ang lalaki sa counter. Let's go, Kaya. Sumunod na lang siya dito at hindi na pinansin pa ang nahuling magnanakaw. Nang mailagay na nito ang pinamili nila sa compartment ng kotse, ay humarap sa kanya si Ralphie. Nanlaki pa ang mga mata niya nang bigla nitong hinaplos ang kanyang buhok. You have something on your hair. Halos pabulong nitong sambit. You have something on your hair. Hindi naman siya umimik at nanatili lamang nakatingin sa lalaki. Maya-maya pa ay parang may narinig siyang click ng kamera.
Lilingon dapat siya para harapin iyon pero pinigilan ni Ralphie ang kanyang muka at pinatakan pa siya ng halik sa kanyang noo. Diyos ko po, sobrang public display of affection naman yata ang ginagawa nila. Ano pang ginagawa mo? Pabulong niyang tanong. Malambing itong ngumiti sa kanya. Kung hindi lang niya alam na umaacting lang sila, ay iisipin niyang totoo ang mangiting iyon. Napakagaling palang artista nito. This is part of the script. Tugon ni Ralphie at may pahaplos-haplos pa sa kanyang pisngi. Walang sinabi doon na pwede mo kong halikan sa kahit saan. May diin niyang bigkas. Nagpakawala ito ng marutong at marahang buntong hininga bago inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Wala na siyang nagawa pa. PDA includes kissing, sweetheart, and you signed the contract, remember? So just go with the flow, okay? Muli siyang nginitian ni Ralphie bago inilalayan ng papasok sa sasakyan. Hanggang sa biyahe, hindi pa rin siya nahihimasmasan. Ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Siguro ay dahil iyon sa halik. At siguro ay dahil wala namang ibang lalaking nakahalik sa kanya, maliban sa isang taong ayaw niyang maalala. Do you know how to drive a car? Biglang tanong ni Ralphie. Hindi, bakit? Prepare yourself this Saturday. I will teach you myself. Sagot nito. Tumango siya bilang pagsang-ayon. Nang sumilip siya sa labas ay papasok na sila sa loob ng parking lot. Akmang bababa na siya ng sasakyan nang pigilan siya ni Ralphie. What do you prefer? A bar or a bake shop? Nagtataka siyang tumingin sa lalaki. Ano bang tumatakbo sa isip nito at bigla na lang siyang tinatanong ng ganun? Boss, just answer me. Bar or bake shop? Parang naiinip nitong tanong. Bake shop. Naguguluhan niyang sagot. Tumango-tango naman ito. Bake shop it is. Bakit boss? Ano bang meron sa tanong mo? Usisa niya. Umiling ito. You will know soon, Kaya. But for now, I need to leave. Ikaw na lang mag-akyat ng mga groceries at may pupuntahan pa ako. Sabi na nga ba niya at ganun ang mangyayari. Nang maibaba niya ang mga pinamili sa kotse ay agad nilisan ni Ralphie ang lugar. Nagtataka naman itong hinatid tanaw ni Kaya habang papalayo. Pabagsak na naupo sa kanyang swivel chair si Ralphie at tiningnan ang mga pictures na ipinadala ni Jerome, ang kaibigan nila ni Grace noong college na isa na ring agent ngayon. Grace was having fun abroad. Nagring ang kanyang cellphone at nakitang si Jerome ang caller kaya agad niya itong sinagot. Did you receive it? Tanong ng kabilang linya. Yeah, and I think she's enjoying there. Dismayado niyang tugon. Rinig niyang natawa si Jerome. Hindi naman lingid dito ang estado nila ni Grace. She invited me to their fashion show this Saturday. I think you should come too. Ilang araw na hindi nagparamdam sa kanya si Ralphie na ipinagpapasalamat niya. Ginugol niya lahat ng oras niya sa pagbabantay at pagkaalaga kay Creyos. Nang sumapit ang Sabado ay maaga siyang naghanda sa kanyang sarili. Ayaw niyang malate at baka magalit na naman si Ralphie at sermonan pa siya nito. Mula sa tinutuluyan niyang kondo ay pumara siya ng taxi patungong Starline Galore. Ang sabi ni Ralphie ay racetrack iyon ng isa sa mga kaibigan niya. Doon na lang daw sila magkikita para sa driving lessons niya. Pagkarating niya sa lugar ay agad siyang nagbayad at bumaba na patungong entrance. May dalawang matlalaking lalaki na nakabantay doon. Identification, miss? Ani ng isang lalaki. Hinugot niya mula sa kanyang bagang ID at ibinigay sa lalaki. Tiningnan nitong maigi ang kanyang muka bago tumango sa kasama. Pasok na kayo, ma'am. Naghihintay na si sir sa'yo sa loob. Anito at binuksan ang maliit na gate. Napakanga siya nang makarating na sa loob. Ngayon lamang siya nakapasok sa ganoong klaseng lugar at sobrang lawak pala nito. Inilinga niya ang tingin sa paligid at nakita ang isang kotse sa hindi kalayuan. Akala niya ay si Ralphie ang nakasandal sa gilid ng sasakyan. Pero habang papalapit siya ay napakunot ang kanyang noo nang si Tristan na naghihintay sa kanya. Bakas din ang pagtataka sa mukha nito nang makita siya. Kaya? Tristan? What are you doing here? May usapan kasi kami ni Ralphie na magkikita dito ngayon. Tuturuan niya akong mag-drive ng kotse.
Kayo po, may hinihintay din kayo dito? Napakurap-kurap ito ng ilang beses at maya-maya pa ay natawa. What a coincidence! Ralphie asked me a favor to teach his hired mistress to drive. I can't believe it. Ikaw palang tinutukoy niya? Bulalas nito. Napayuko siya sa narinig. Kahit na wala naman siyang ginagawang masama, ay nakaramdam pa rin siya ng pangangapal ng mukha tuwing naaalala niya ang bagong trabaho niya. I'm sorry. I didn't mean to offend you, Kaya. It's just a slip of tongue. Natataranta nitong sambit. Ayos lang po. Nahihiya niyang tugon. Napasuklay ito ng buhok gamit ang mga daliri at mukha pa ring nagigilty kaya nginitian niya ito. Ayos lang po talaga. Totoo naman yung sinasabi mo. Kahit na, I should have chosen the words wisely. Anyway, I will treat you a lunch later para makabawi ako. Akmang magsasalita siya nang inunahan siya ng lalaki. I don't take no for an answer. Tumango na lamang siya at hindi na nakipagtalo pa. Mukhang makulit din ang isang to sa palagay niya. Ralphie can't make it today as he was going to see his wife. Kwento ni Tristan. Nang marinig niya ang sinabi nito ay nakaramdam siya ng pagkadismaya sa hindi niya malamang kadahilanan. Shall we start? Pukaw ng binata sa pananahimik niya. Sure, kabado niyang tugon. Tiningnan siya ni Tristan na tinapik ang kanyang balikat. Relax Kaya, madali lang to. No need to be pressured. Nang magsimula sila ay itinuro ni Tristan ang mga parte ng sasakyan at kung kailan ito gagamitin. Mabuti na lamang at mabilis siyang makamemorize kaya hindi siya nahirapan sa parting iyon. Subalit umusbong ang kanyang kaba nang umupo na siya sa driver's seat. Namamawis ang kanyang palad at nanginginig pa ang kanyang kamay. Tristan, sigurado ka bang kakayanin ko to? Paano kung bumangga tayo? Nag-aalala niyang wika. Bahagyang natawa si Tristan sa sinabi niya. Marahan pa nitong tinapik ang kanyang ulo para panatagin ang loob niya. Stop thinking about it, Marie. Nasa open field tayo at binayaran na ni Kaya. I'm sorry, it's you pala. Binayaran na ni Ralphie si Rin para isara ang racetrack sa araw na to, kaya walang istorbo. At wala tayong mababangga dito, huwag kang mag-alala. Luminga siya sa paligid at mariing napapikit. I am here, Kaya. I will guide you at hindi kita pababayaan. Dagdag pa ng binata. Hugot siya ng malalim na hininga at pinaandar na ang kotse. Marahan niyang tinapakan ang accelerator. Dahan-dahan namang umusad ang sasakyan. Nakaalalay si Tristan sa bawat galaw niya, kaya unti-unting nawala ang kanyang agam-agam. See, I told you, you can do it. Isang malaking ngiti ang iginawad niya sa lalaki. Ganito pala ang pakiramdam kapag ikaw ang nagmamaneho. Mas komportable kaysa nakasakay lang. Nagpatuloy sila sa paglibot sa buong racetrack. Halos hindi mapuknat ang ngiti sa kanyang labi. Sa wakas ay marunong na siyang mag-drive. Makalipas ang ilang oras ay napagpasyahan nilang dalawa na magpahinga muna. Naisipan din ni Tristan na mag-order na lang ng tanghalian nila. Anong gusto mong kainin, Kaya? Kahit ano, Tristan. Hindi naman ako mapili. Tugon niya. Okay, how about pizza? What flavor do you like? Napalingon siya sa lalaki. Nakatingin si Tristan sa kanya habang naghihintay sa sagot. Kailan ba siya huling nakakain ng paborito niyang pizza? Hindi na yata niya maalala. Na lang, tipid niyang tugon. You like beef? Yup, sobra. Nakangiti niyang sagot pero napawi iyon nang natigilan ang binata sa sinabi niya. May problema ba? Ha? Wala, may naalala lang ako. Tumango lang siya at hindi na nag-usisa pa. Nang dumating ang order nila ay magana silang kumain habang nagkukwentuhan ng kung ano-ano. Paano ka nga pala napapayag ni Ralphie sa alok niya? Napaismid siya nang maalala ang ginawa ng lalaki sa kanya. Binili lang naman niya lahat ng pinagtatrabahuhan ko at sinisante ako. Mamamatay ako sa gutom kapag hindi ako nakikipag-cooperate sa kanya. Pairap niyang tugon. Isang malutong na halakhak ang kumawala sa bibig ng lalaki, kaya nahawa na rin siya. I'm sorry about that. Ralphie was really a persistent person kahit noon pa.
Matagal na ba kayong magkakilala? We have been friends since high school and up until now. So, kilala mo rin ang asawa niya personally? Niyang tanong. She's been wondering kung paano nga ba nagkakilala ang dalawa at kung bakit nauwi sa hindi pagkakaunawaan ang relasyon nila. Not quite. I studied my college abroad. All I know is Grace and Ralphie are college sweethearts. Komento naman ng binata. Ang tagal na pala nila, no? Sayang at may hindi sila pagkakaunawaan. Bagay pa naman sila kung itsurang pagbabasehan. Komento niya. Napatangu-tangu naman si Tristan habang kagat ang isang laking slice. Grace wanted a low-key relationship, while Ralphie wanted to make it public. Maybe that's one of the reasons why they collided. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Sana lang ay maging effective itong gagawin namin para maayos ng relasyon nila. Maktol niya. Enough about them. Why don't we talk about you then? About me? Wala namang interesante sa akin. Natatawa niyang wika. There is. Do you have a boyfriend? Ayos lang ba sa kaniyang trabaho mo ngayon? Sunod-sunod nitong tanong. Mabilis naman siyang napailing. Naku, wala akong boyfriend at wala akong plano para sa bagay na yan. Really? That was unbelievable, knowing how pretty you are. Malakas siyang natawa. Hindi ko akalain na napakabolero mo pala. I'm dead serious here, Kaya. Ikaw ba may girlfriend na? Baka mamaya niyan may sumugod na lang bigla dito at sabunutan ako. Biro pa niya. Unti-unting nawala ang ngiti sa labi ni Tristan at umiling. Seryoso? As in wala talaga? Hindi makapaniwala niyang tagon. Mukhang napaka-imposible sa itsura nito ang walang girlfriend. Baka nagsisinungaling lang sa kanya ang lalaki. Pero kaliwat kanan pala ang babae sa buhay nito. Knowing that this man is so damn rich and freaking handsome. Well, I used to have, but that was a long time ago. Anito at tumingin sa malayo. Her when I sneak out of my class when I was in high school. She mistakenly accused me of a pervert like what happened to you and Ralphie. She was feisty as ever, and that was what caught my attention first. Panimula ni Tristan. Pinagmasdan niya ang lalaki. Kumikinang ang mga mata nito habang ikinukwento sa kanya ang mga iyon. Siguro ay mahal na mahal nito ang babae. She was very pretty back then. I courted her for months and we started dating when we were about to enter college. She was funny and bubbly. Mga bagay na nagustuhan ko sa kanya. My parents like her too. I even introduced her to our friends before. She even loved beef pizza so much. Napatango siya sa kanyang na-realize. Kaya pala natigilan ito nang banggitin niya ang paborito niya na beef pizza. Mukhang mahal na mahal mo siya. Ang swerte naman niya. Nasaan na pala siya ngayon? I don't know. Wala akong balita sa kanya. Bakit kayo nagkahiwalay? Lumingon sa kanya si Tristan. Ang kaninang nagdiningning nitong mga mata ay napalitan ng halo-halong emosyon. Sakit, galit at pagkamuhi.